Hindi niya alam. Ang dapat managot yung SDO. Kasi nga may or eh. So, diin siya ng diin. Ito importante dito eh. Diin siya ng diin kay VP Sara Duterte. Nakalagay naman doon mismo sa circular nila. SDO ang may pananagutan. Kasi or eh. Hindi naman and. Or. Sana kung N ang nakalagay. Wala. Mahina talaga utak eh. 'Di ba? So, pangatlo, yung inconsistency niya. Meron pa nga din dyan, sinabi ni Escudero, mali yung computation niya. Talagang inconsistent po itong witness na ito. So, again, tulad ng mga nakaraang witness, kesa na nakatulong sa prosecution, lalong bumagsak ang kanilang panguhusga dito kay VP Sara Duterte. Kaya, good luck na lang po sa inyo uli. Sa susunod yung witness, bahala kayo. Galingan nyo naman. Magpresenta naman kayo ng credible witness. So, hindi nyo in-evaluate. Oo. So, kaya hindi nyo alam. Oo. Pero meron. Kasi nga may saro. Oo. Kung ikaw magte-testify ka sa isang kaso about confidential funds at paulit-ulit mong sasabihin na si VP Sara Duterte lang ang merong confidential funds, hindi mo ba aaralin kung sino pa yung may ibang confidential funds? Kasi it's really important. It's a fact that you cannot ignore. Diba? Hindi mo pa pwedeng i-ignore na, hindi ko alam. Hindi pa pwede. Tingnan ninyo to ha. Actually, nagkaroon ng butas ang batas dito. Sa totoo lang. Nagkaroon bigla, nabuking ang butas ng batas dito. Dapat ang nag-o-audit pagdating sa confidential funds at saka intelligence funds, dapat may clearance pagdating sa intelligence. Ibig sabihin, may kaalaman, may background, hindi yung kung sino-sinong bagito katulad nito na walang alam. Na issue para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Zubiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Nagamit din yung pagiging magmamagaling ni Lacson, no? Alam mo, dito talaga. Pag hindi nyo pa naintindihan ito, tangan nyo na talaga. Sorry, ayoko na magmura eh. Tanga ka na talaga pag tatanggapin mo na ito ay good witness. Hindi ito good witness. It doesn't prove anything pagdating sa nagamit ba ng tama ang confidential fund ng OVP at DepEd. This person is definitely disqualified from that requirement na siya ay pwede magpatunay na hindi tama yung paggamit. Disqualify po siya dito. Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report?
So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue in the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? The jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, Hindi na naman niya ma-recall. failure to Hayop yan. liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? So, Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema?
As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing ang Ombudsman. tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, po. pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? O baka sinungaling mo, bata! Sinungaling nito. Saan nakalagay dun? Saan? Wala. Nga ka ngayon, ano? Yan ang mahirap sa'yo eh. Kasi alam mo, yung style na ginawa ng prosecution, pang-hearing. Ano yun? Pang-propaganda. Pang-propaganda lang po yung yung ginawa nilang witness. Hindi alam. Ito kasi, alam mo sa korte, ibang usapan na yun. Kaya nga marami dyan na marami nagtataka yung nakakapag-bail, dami nagtataka kung bakit hindi nakakasuhan, hindi na Kasi, minsan kasi ganito yan. Di ba meron tayong pananaw na pag mahirap sa Pilipinas, nakukulong, nakakasuhan, talagang nabubulok sa kulungan. Pag mayaman, hindi, nakakalaya, ganyan. Alam niyo kung bakit? Laliman natin yung pananaw natin The reason why nakukulong at nakakasuhan yung mga may hirap, it's not because may kasalanan talaga. Marami ho dyan, walang kasalanan. Nangyari lang dahil wala silang abogado o di kaya kinuha lang nila yung abogado ng gobyerno na mga inutil, mga tamad. Totoo ito, hindi ho ito biro. Kahit itanong nyo sa mga kamag-anak ninyong nakulong, kung meron man. Kasi bibigyan ka ng gobyerno, pero mga tamad, mga inutil, at gusto ka naman talagang makulong, ayaw lang nilang magtrabaho, o di kaya wala kang abogado. Marami ho. Pero maraming mayayaman ang hindi nakukulong dahil doon sa mga ebidensyang pinipresenta kulang-kulang. Minsan kasi, marami rin, meron ding mga kapulisan o authority, whether NBI, police o whatsoever, na hindi marunong humawak ng ebidensya. Pag nasilip ito ng mga matitikas na abogado, sino ba ang kukunin ng mga mayayaman dyan? Siyempre, yung mga may karanasan at magagaling sa litigation, malulupit. Pag nasilip yung kapirasong technicality, maling pag-handle ng ebidensya, whether it was, tawag dito, sinadya o hindi sinadya, gayunpaman, dahil magaling nga yung abogado, napapawalang sala o nakakapag-bail, mahina. May mga ganun Pag mahina ang ebidensya, even if yung kaso ay non-bailable, pwede kang mag-bail. Yun yung hindi maunawaan ng mga kababayan natin. Pagdating po sa issue ng bakit yung mga mayayaman nakakapag-bail, pag may hirap hindi nakakapag-bail. Di ba? Ganun. Kasi nga, importante yung details sa husgado. And bakit ko naman naikwento ito? Kasi ito yung problema. Akala nitong prosecution, akala ng mga congressman, lulusot na yung mga ganito sa korte. Yung mga
Ay, hindi kasi prima facie evidence na, pwede nang gawing prima facie evidence yan. Therefore, pwede nang sabihin na hindi nag-comply ang Office of the Vice President. Hindi yung nga ganun. Kailangan alam mo nga yung details. Bakit? Anong meron? O, di nadali tuloy siya. Una, nadali siya ni Lacson, nadali siya ni Robin. Ito, dali naman siya ngayon ni Chis Escudero. Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Yari Doon ka sa ngayong last bata. paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the documents mag-restitute. po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangilinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. At salamat po, Mr. Witness. Salamat, Senator Mr. Judge Presiding Pangilinan. Officer. Ito, walang kwentang tanong yun. Punta tayo dito. Ha? Yung inaway niya si Senator Amy. At dapat ay kinontempt na ho ito. Next would be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga yung May ganyang provision. Okay. Malinaw yun ha. Ibig sabihin, yes. Although hindi niya sinagot ng yes, pero may ganyang provision na yung SDO ang kukuha ng pera at accountable. Tuloy. special disbursing officer has the SDO yung Special Disbursing Officer. possession the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung Yes, tama. Yes. Sinagot niya ng yes ha. ganon,
if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, Yes. Tingnan nyo dito ha. Paulit-ulit yung tanong ni Senator Amy. So, ibig sabihin, talagang kino-confirm niya. 3 beses ho yan, tinanong. So, yung SDO ba? Yung SDO ba may pananagutan? Bla, bla, bla. Paulit-ulit niya ha. Tuloy. ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? that is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po, And also po, inattest din po Bastos no? Nagsasalita yung senador, bigla, lilaksan niya yung boses niya. Dapat makulong to eh. ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung Oh, sino ba yung accountable officer? Nakalagay doon sa doon sa kanilang parang batas o yung kanilang circular. accountable officer, yung SDO, nasa JCB Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang tanga nitong witness, or ang nakalagay, hindi end. Alam mo sabihin ng end at saka or? Explain ko sa inyo ha. Halimbawa lang. Halimbawa, etong dalawan to ay alcohol. Halimbawa, hindi to alcohol ha. Pero halimbawa, alcohol. Magkaiba ng brand. Halimbawa lang. Halimbawa, alcohol. You can use this or this. Di ba? You can use this or this. Ano ibig sabihin nun? Kunwari may sakit, meron kang sugat, halimbawa, pero hindi nilalagyan na alcohol at sugat ha. Magagalit yung mga doktor, sasabihin nila, wag alcohol ang ilagay mo. Di ba? You can use this or this. Ano ibig sabihin? Dapat ba pareho silang gamitin? Hindi. Ang ibig sabihin ng or, either do sa dalawa. Kaya nga or eh. Pero pag sinabing, use this and this, ano ibig sabihin nun? Dapat dalawa silang gamitin mo or hindi magiging effective yung paggagamot mo sa sugat mo. Nagigets nyo ibig ko sabihin? Yun ang pinagkaiba ng and or. Tanga ka ba? Witness? Abogado ka ba o bobo? Ang sabi dito, yung pinaka-secretary or the SDO ang accountable. Depende kung sino yung kumuha. So, ano ba ibig sabihin ng or? Silang pareho o yung SDO lang? Pwede. Grabe ang ewan ko. Naturing ang abogado ito Huwag nyo nang pag-aralin dyan yung mga estudyante. Or nga eh. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo. Andun eh. Head Ano, of hindi? office, Hindi head po of y- Ay, hindi po. Kupal no? Alam mo, bastos talaga itong witness na to. Dapat ma-contempt na to. agency Kaya lang, tapos na to. Sayang. or designated. Hindi po, Your Honor.
Kasi May sarili siyang interpretasyon. Hayop yan or na nga, or. yun nga po, nakalagay po dun sa Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, Your Wala daw siya sinabing yes. Eh di ba kanina, inulit-ulit natin? 3 beses siya sumabi ng yes na yung SDO ang responsible. Yung SDO ang pwedeng kumuha ng pera at pwedeng payee. Paulit-ulit yun. Sinagot niya ng 3 beses. Ganyan sasabihin niya, wala po ako sinabing yes. Huli ka, bata. Outside ako lambu ka. Doon ka matulog. Kawawa naman yung asawa nito. Sa totoo lang, kawawa yung asawa nito. Pag ito nahuli ng asawa, bakit amoy shampoo yung buhok mo? Galing ka sa eskwelahan sa trabaho mo, nakamotor ka lang, pero amoy shampoo yung buhok mo. Ano sagot mo? Mabango kasi yung helmet. Yeah? Huling-huli eh. Huli na, pero ayaw pang umamin. Sinabi mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with My Senator apologies Judge po, Your Honor. Marcos. Sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay. Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung Saro So, nagsinungaling na doon sa una. Ito na naman, nagsinungaling na naman sa pangalawa. na si VP Binay noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang Saro, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga. Opo. O di, kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun ba yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Pero ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit and hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May Saro eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may Saro. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Eh, nagpapalusot pa eh, no? Una, tinanong siya, oo, may Saro eh. Alam namin yan, wag kang ano. Sabi ni Senator Rami, wag mo kaming turuan dyan. Tapos ngayon, hindi na namin alam. Ayop. Biglang, may Saro nga, di ba? Alam mo nung una, nagmamagaling ka eh. Tapos ngayon, biglang nawala na yung Saro. Ano na? Oh, biglang deny siya ngayon. Binay o si VP Sara, talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sala lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng Saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there is nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may Saro nga, na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? My apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator IND. Next to interject is Senator Nag-apologize. Kasi yun lang naman yung tanong eh.
Alam mo, ito yung taong napaka-defensive sa buhay. Sa totoo lang, napaka-defensive nitong tao na to. Di ba? May saro, hindi mo alam. I mean, eto. Sige, sabihin na natin, tama yung sinasabi ni Escudero, nilinaw niya, na walang sinagmit sa inyo. Pero meron. So sinabi niya, oo. So, hindi nyo in-evaluate. Oo. So kaya hindi nyo alam. Oo. Pero meron. Kasi nga may saro. Oo. Kung ikaw magte-testify ka sa isang kaso about confidential funds at paulit-ulit mong sasabihin na si VP Sara Duterte lang ang merong confidential funds, hindi mo ba aaralin kung sino pa yung may ibang confidential funds? Kasi it's really important. It's a fact that you cannot ignore. Diba? Hindi mo pa pwedeng i-ignore na, hindi ko alam. Hindi pa pwede. Kailangan mong banggitin yan dahil napaka-important. Hindi yan extra. Hindi yan yung walang relevance. Merong relevance yan. Kasi pinagdidiinan ninyo, sama-sama kayo dyan ng prosekusyon, na si VP Sara lang Duterte ang meron. Pinagdidiinan nyo yun eh. Tapos hindi nyo alam, kahit hindi in-evaluate again, kahit hindi in-evaluate, kahit hindi sinagmit sa kanila, dapat alam mo. Kasi you are in charge of that office. Alam mo dapat, kahit hindi in-evaluate. Para alam mo yung sasagot. Hindi ko nga alam kung intentional na tinago nila ito. Alam mo yun, intentional para, wala lang. Para lang para magmukha lang talagang naglustay ng pera si VP Sara Duterte. Is it intentional? It's really pretty obvious that hindi nyo inaral or intentional talagang ginawa ninyo para magmukhang gastador si VP Sara Duterte. Yan ang talagang katunayan nun yan. So sana ay medyo naliwanagan po tayo na itong isang tao na ito ay talagang medyo may sabit, di ba? May sabit po talaga itong tao na ito pagdating mo sa issue ng or credibility pagdating sa ginamit ba ng tama o hindi ginamit ng tama. Kasi tanda natin ang tanong ay hindi kung may confidential funds ba o wala. May resibo ba o wala. Again, because the nature of confidential, kaya nga confidential, ay hindi mailalantad lahat. So, hindi yun ang question kung meron bang resibo o wala. Hindi question, meron bang confidential funds o wala. The question that should be answered ay, ginastos ba ng tama, nilustay ba ng tama, ibinulsa ba ng yung confidential funds. Dapat yan ang sagutin. Nakita natin, hindi lamang po ni Senator Amy, good job si Senator Amy dito Mukhang nagugustuhan na natin talaga itong mga diskarte. Hindi, alam mo, through time, napapatunayan natin na si Senator Amy talaga namang maayos ang kanyang tindig. Nagkataon lang talaga yung apelido niya. Pero umayos ang tindig para sa akin hindi porket na interview namin. Kaya lang talagang umayos siya. Alam mo naman si Banat Boy, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kahit ano pa apelido niyan. Doon tayo Hindi tayo na-mersonal. Hindi natin ugaling ma-mersonal. Kasi kung na-mersonal tayo, di tulad lang tayo ng mga bobong vlogger ng mga loyalista ni Marcos, di ba? Hindi tayo ganun. O ni BBM. Hindi tayo ganun. Kasi yung mga bobo na yun, na-mersonal yun. Tayo hindi tayo na-mersonal. Kahit kung halimbawa lang, katulad ni Lacson, may magandang sinabi, abay, palakpakan natin. Maganda yung sinabi niya Di ba? Ganun tayo Pag tama, issue-based tayo, hindi tayo dun sa kulay o politika ng tao. Dito maganda talaga yung punto ni Senator Amy. One, dalawa lang nangyari ngayong araw na to Yung confidential funds na wala namang background itong mama na to. Sabi nga halos binara siya ni Lacson doon. Wala ka namang intelligence clearance. Paanong alam mo dyan? Kumuha ka muna ng intelligence clearance.
Hayop yan. Kumuha ka muna ng intelligence clearance. Kakaya, no? Pangalawa, hindi niya alam. Ang dapat managot yung SDO. Kasi nga may OR eh. So, diin siya ng diin. Ito importante dito eh. Diin siya ng diin kay VP Sara Duterte. Nakalagay naman doon mismo sa circular nila. SDO ang may pananagutan. Kasi OR eh. Hindi naman end. OR. Sana kung N ang nakalagay. Wala. Mahina talaga utak eh. 'Di ba? So, pangatlo, yung inconsistency niya. Meron pa nga din dyan, sinabi ni Escudero, mali yung computation niya. Talagang inconsistent po itong witness na ito. So, again, tulad ng mga nakaraang witness, kesa na nakatulong sa prosecution, lalong bumagsak ang kanilang panguhusga dito kay BP Sara Duterte. Kaya, good luck na lang po sa inyo uli. Sa susunod yung witness, bahala kayo. Galingan nyo naman. Magpresenta naman kayo ng credible witness. Okay?